Network Entertainment. Patapos na naman ang taon. Eto na naman, isang taon na naman na walang kwentang dumaan. De, joke lang. At kung nakikinig kayo ng podcast na to, alam nyo, nag-goal setting ako every end of the year ng gagawin ko next year. So welcome to Victor Anastasio. Welcome to Intellect Walwal with Victor Anastasio. Ang podcast ko bilang stand-up comedian with Comedy Manila. Kung ano-ano lang. Intellect Walwal. Patapos na naman ang taon, napapareflect na naman tayo sa nangyari at napapaplano sa next year. Pero kung ano man ang mangyari, bira lang ng bira. Wall, cemento, graffiti, available sa linya-linya.ph. Proud ako sa t-shirt na to kasi gusto ko ng graffiti design na kumbaga susuko ka na sa buhay, ayaw mo na, ayaw ka na. Tapos makita mo yung writing on the wall, bira lang ng bira. Linya-linya.ph. So, kung nakikinig ng podcast na to, welcome back. Kung first time nyo, welcome. May napakinggan ako, background lang sa mga unang nakinig at refresher na rin sa mga nakikinig dati. Na nung nag-aral nga ako ng Spanish, meron ako napakinggan na life coach, si Sergio Fernandez. Siyempre, nag-aaral ako ng Spanish, comprehension, tapos para ma-motivate ka na rin, para bira ka ng bira. Tapos ang sabi niya, ang dami nating plano sa isang taon. Ito yung to-do list, ito yung Christmas resolution. Sabi niya, kailangan mo lang ng isa o dalawa. 1 o 2 objetivos estrellas. 1 or 2 star objectives for the year. And isa rin sa quotes na nabasa ko, infravaloramos lo que podemos hacer. Sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y infravaloramos lo que podemos hacer en 10. Diba? Common sense. Once you think about it. Hindi ka nga pala marunong mag-Espanyol. So, i-explain ko, no? Sabi, maraming na-attribute sa quote na to eh. Kasi alam mo naman sa social media, diba? Lahat na lang sinabi ni Confucius, ni Buddha, o ni Tom Hardy. Naka-level niya yun. Di ba? Yan ang problema sa alpha male culture ngayon eh. Ka-level ni Buddha, ni Confucius, si Tom Hardy. Ang inang yan. Tom Hardy yung mga alpha male eh. Di ba? Yung parang mga nakaganon. Or si Peaky Blinders. Yan ang mga alpha male pa. Mga building an empire. Ano yung sinasabi ko? Putya, naligaw tuloy ako. Talagang walang kwenta itong podcast at itong gulo. No? Ano yung sinasabi? Wala talaga ako. Fuck. Wala pa naman take 2 to. Wala talaga ako. Hindi. Yung goal setting nga, di ba? Ang dami mong gustong buuin, pero in 1 year, ang dami mong kinakaram. Di ba? Ito yung pwede mong gawin. Ito yung kailangan mong gawin. Ino-overestimate mo yung sarili mo. So at the end of the year, sabi, parang walang kwenta ka tuloy. Kasi ang dami mong 5 yung New Year resolution mo. So isa lang. Tapos ina-underestimate natin kung ano yung pwede natin gawin in 10 years. So parang ganun ako mag-isip. Especially since ilang taon na ba kami nag-stand-up comedy? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18 years na. 18 years na kami nag-stand-up comedy, pare. So parang na-experience ko na yung habaan mo lang yung horizon mo muna. Yun ang inisip ko nun eh. Diba? Parang, basta bira lang ng bira, may mararating yan. Meron naman narating. So, 1 or 2 lang a year, sabi. Okay na yun. 1 or 2 a year. So, ang 1 or 2 a year ko nung nagsimula to 2 years ago eh. I-sold out yung Music Museum at i-sold out yung Arete. 2024 yan. Pucha, na-sold out ko pareho, pare. Imagine mo yun. 700 plus, 800 plus. So sabi ko 2025, hindi ganun nila yung star objectives ko. Simple, sold out ko yung Alabang, tsaka sold out ko yung Irwin Theater. So hindi ko nagawa pareho. I mean, syempre kumita ka pa rin. Hindi naman kailangan sold out para kumita. Pero sabi ko nga, nalugi yung Alabang, tapos nabawi ng Irwin Theater na okay naman. So yun ang 2 star objectives ko. And ngayon, ang star objective ko lang ngayon, I would happily like to announce formally
that me and Red Oliero are doing a Comedy Husbands tour of the entire Metro Manila middle class areas. Wow! Yun, medyo concentrated muna. Alam mo yun? Kasi yung mga familiar theaters. Pero ang gagawin namin ni Red, meron kaming features, mga openers, mga nakikita nyo nag-guest dito sa Intellectual Wall o nag-guest sa Cool Pals o nag-guest sa Bago Matulog. So may features na i-jumble-jumble namin, surprise. And then magsaset kami ni Red ng headliner set. Full 30 or 40 minutes. Diba? Full headline set. And then after, babalik kami sa stage para maipag-crowd work. Kasi gumagawa si Red dati ng crowd work show. Pag matino ang komedyante, kaya mo naman mag-crowd work. So nakuha ko rin yung idea sa bumping mics ni Jeff Ross tsaka someone else. Sino ba isang dun? Kalimutan ko na kasi sino yung kasama niya dun eh. Dave Attell. I think sila yon. So nagka-crowd work lang sila and then nag-uumpog sila ng mic. Sabi ko, bakit di tayo mag-crowd work dun sa dulo? Gaya-gaya lang naman tayo sa mga Amerikano eh. Pilipino tayo eh. Diba? So, ginawa na namin yan sa Century City Mall and sariwang-sariwa pa nun yung riot, political riot sa Sri Lanka, tapos yung flood control, sobrang fresh pa nun. So, yun ang pinag-usapan mo, ano yung temperature, yung pulso pare, yung pulso ng audience. Yung pulso ng audience, yun ang ginawa namin crowd work. And ang saya niya. And may mga nag-comment nung tinag kami sa story na paborito kong part yung wala na kayong plano sa dulo. Parang nakipagkwentuhan na lang. Uncensored. So na-enjoy naman nila yun. So yan ang gagawin namin next year and ilalatag namin soon kung saan kami pupunta. Napakasaya, excited na ako. So yun ang aking first star objective and ina-announce ko dito sa aking podcast. Advertisement na rin pero at the same time nakaka-excite din eh. Kasi di ba parang staple na yung Grand Year Ender, Absolute Mega Best. So parang, eto, meron pang Comedy Husbands. Busog na busog sa komedya, pare. Tsaka, syempre, malaki naman yung overlap ng audience at followers namin ni Red. Not in small part, unfortunately, dahil ako ay Ateneo at siya ay Lasal. Pero hindi naman kami ganun ka-elitista. Alam mo yun, hindi naman kami, joke-joke lang yun. Yung mga pang-pen shop, bawal pumasok. Hindi joke lang yun. May pen shop ako eh. Brief ko, bench eh. Bra ko, Triumph. Alam mo yun, pare, tayo-tayo lang to. Walang ganun. Pero yun, may malaki yung overlap namin ever since. Ever since yan, dati ang tawag pa namin, Two Boys, One Mic, pre-pandemic. Pero pangit naman, porn title yung title namin, no? Tapos malalaking theater, Two Boys, One Mic. So maganda na rin yung Comedy Husbands. Ginawa na namin yan sa, dati, sa Music Museum. At, pinapanood nyo si Red, lagi may bago yan eh. Ang lakas ng bago niya ngayon regarding Tito Soto. Kung siya ay naging head ng DPW, joke machine eh. At ako naman, masipag din gumawa ng bago. So, dito rin kasi talaga nakakabuo ng mga bagong material, yung mga tour. Kaya excited siya sa akin eh. Excited siya sa akin. Kaya excited ako eh. Kasi kahit Metro Manila lang to, quote-unquote tour, diba? Ang daming tambay backstage with the comedians, ang daming nangyayari politically, diba? Tapos parang daming comedy gold mine pag may show na ganito, tapos 30 to 40 minutes pa, so ang daming time to sandwich yung mga bago, and then exciting times. So yun ang unang star objective is sana ma-sold out lahat. Kaya yan, dalawa kami. Two heads are better than penis. Hindi, two heads are better than one. Two penis is better than one. Mas maganda yung quote na yun, no? Two pinay. Di ba? Plural eh. Alumnus, alumni, penis, pinay. Two pinay are better than one. Di ba? So yan. Yung pangalawa kong star objective, hindi ko actually masyado pang napag-isipan eh. Kasi
marami akong, candidate na maging star objective katulad ng isa naisip ko pare, ang dami nating comment sa DPWH budget financing. Naisip ko paano naman yung budget natin? Eh, meron akong nababasa dati na dapat meron kang 3 to 6 months of emergency funds kung magkano yung expenses mo. Lahat, food, siyempre hindi na yung mga biyahe, hindi na yung mga magara 'no. Food, clothing, renta, kung ano man o, mortgage, amilyar. Eh, napatunayan ko yan nung pandemic, wala akong gano'n. So, ngarag ako. So, yan ang gusto kong alam niyo kuripot ako pero hindi ko parang ini-invest ko lahat lagi somewhere. Alam mo yun? Wala akong savings na emergency lang na 'pag kasi nagagastos ko. So, siguro yun ang gagawin kong second star objective, yung may cash lang diyan tapos hindi ko ipapambili ng gitarang bago. Na-attempt, eh, alam mo yun, anong gagawin ko dito? Naka-invest, alam mo yun, na 'di ba? Sarap mag-Facebook Marketplace, mag-carousel, eh. O kaya yung mga JB Music, yupahan ko 'pag nag-sale. Oh my gosh, pare ibang ibang kulay yung Stratocaster. Hindi man ako magaling, pero alam mo yun, ang kintab niya, iba yung kulay, parang nangongolekta ng laruan or, painting or kotse sa mga mayaman or bahay at lupa sa mga mayaman. Ako yung gitara parang, "Uy, ang kintab, oh." 'Di ba? Sarap sarap yakapin. Alam mo yun, ang kintab, bago. So dapat I guess yun ang aking, second star objective, yung makabuo na ng. And since nabanggit ko na si Sergio Fernandez, yung inspirational speaker na Espanyol, ah, sabi niya kung makabuo ka ng 'di ba sinasabi lagi 3 to 6 months emergency, lalo na 'pag artist ka katulad ko kailangan talaga may gano'n ka, 3 to 6 months kasi paano kung bigla kang alam mo 'yun, nag-split tapos na-ospital, saan ka kukunan ngayon, 'di ba? 'Yun daw, eh, kailangan mo ng 3 to 6 months na emergency expense tsaka health insurance, okey ka na. Yung health insurance na 'pag naoperahan ka or nagka-cancer ka or iko-cover, yun daw muna yung una. Isipin mo 'di ba parang ang dami nating reklamo DPWH, bobo kayo sa funds, pero 'pag tignan mo yung wallet mo walang laman, 'di ba? So kailangan talaga since walang ano yung larger government natin, dapat talaga tayo-tayo na lang, eh. Kaya yun ang iniisip ko, kailangan ko na talaga mag-ipon na hindi ko i i alam mo yun, gagalawin. So yun siguro yung isang star objective ko na lang na gagawin 'no, ipon. Isipin mo yun kasi ngayon nasa ano na ako, eh, siguro 3 months, 3 months o puwede na yun 'di ba? Pero sabi ni Sergio Fernandez yung Espanyol, imagine mo kung meron kang 1 year na ipon pare ng emergency expense. As in kasama na yun, andun na yung food mo, grocery, eating out, sama mo na yun, eating out, yung mga isama ba yung mga Netflix mo, bahala ka na dun. Pero kung meron kang pets, sama mo na rin yun. Pero kung meron kang anak na salbahe, disposable naman yun. 'Di, joke lang, joke lang. Wala kasi akong anak, eh. So, hindi ko alam kung ano bang nararamdaman niyo sa anak niyo. Totoo ba yung it's a joy to my life or parang minsan ba 'pag nasa Ferris wheel iniisip mo buksan yung pinto tapos, "Oh my gosh, nahulog." Hindi hindi ko talaga alam kung anong feeling na may anak tapos paaralin mo pa, alam mo yun. Imagine mo 'no, imagine mo, tangina bata pa lang tumatae na, hawakan mo yung tae niya tapos 'pag tumanda, ungrateful, putya, eh, 'no? Anyway, isama mo yun sa emergency funds, 'di ko talaga alam yung pang-aral nila, crucial ba na nasa private school yung anak mo o puwede mo ng i-public school? Hindi ko alam, ikaw gumawa ng budget mo, pare. Pero alam mo naman yung public school dito, 'di ba? Parang yung budget ng public school pinapang-SUV ng mga pulitiko so hindi mo alam. So baka nga kailangan mo siyang i-ano, i-Montessori or ano, hindi ko alam. Basta sabi niya, imagine mo kung meron kang 1 year. Kasi lagi akong nag-iipon dati, eh, pero ini-invest ko nga kung saan-saan, 'di ba? So wala akong ipon and meron naman akong pera quote unquote, pero buong buhay ko feeling ko mahirap ako, eh. Alam mo yun, hindi, sorry, baka ma-cancel ako dun 'no. Buong buhay ko feeling ko lagi akong broke, 'di ba? Sabi nga ni Dave Chappelle, sabi ng tatay ni Dave Chappelle, "Poor is permanent, broke is temporary." So lagi akong broke, alam mo yun, parang shit saan ba alam mo yun, ah, lagi akong stressed,
imagine mo kung meron akong 1 year na emergency funds na nandun lang. Siguro gagaan yung feeling ko, especially as, 'di ba, freelance, wala ka naman trabaho. Yun siguro yung second objective ko, second star objective. And I guess sa mga listener, karamihan dito lalaki, 'di ba may provider mentality ka na dapat lahat, bayad lahat. Paano ka naman pare? Kalimutan mo kasi yung mga bata resilient yan, eh. 'Di ba 'pag nahulog sila sa hagdan, hindi naman sila mababalian, eh. So pare, mag-focus ka na lang sa sarili mo. Pangit ng podcast ano na 'to 'no, parang inaano ko. Hindi, joke lang. Kasama na yun, emergency, insurance, 'pag knock on wood, hindi naman sana 'no, nasagasaan ka ng truck, tapos nabuhay ka, putol yung paa mo. So dapat may pambayad ka nun, tapos may nangyari sa'yo yun, alam mo yun, nakakain ka ng arsenic, namatay ka, meron kang iiwan sa pamilya mo. Yun daw, 3 to 6 months, tapos health insurance. I guess wala man akong anak, so 'pag meron na akong life insurance dati pa. Kasi naniniwala talaga ako sa insurance, 'di ba? Do'n nga ako unang nakilala as stand-up comedian sa Manulife commercial. Pero dati pa ako naniniwala sa insurance. So 'pag ako namatay, meron ng alam mo 'yun, may hindi na sila mamomroblema. Meron ng alam mo 'yun, meron na silang pambili ng ataud sa Shopee. Hindi gano'n kalaki, pero alam mo 'yun, puwede ng Shopee Mall. Alam mo 'yun, ataud sa Shopee Mall. Hindi naman yung Temu. Alam mo 'yun, maganda, maganda. Tapos alam mo 'yun, meron life insurance. Pero wala ako nung life insurance na malaki talaga na okey na yung anak ko kasi wala naman akong anak, eh. So imagine mo lahat 'yun puwede kong gawing emergency funds. Depende 'yan kasi magkano bang expenses ngayon? Na-compute ko sa'kin medyo malaki kasi mahilig akong mag-eat out, mahilig akong mag-order in. Hindi ko nga alam kung malaki o maliit, kasi parang hindi naman 'to pinag-uusapan lalo na sa Pilipinas, 'di ba? Pa mga friends mo parang, "Magkano expenses mo sa house? Magkano income mo, bro?" So feeling ko maliit lang 'yun sa'kin. Pero sa'kin malaki kasi kuripot ako. Laking ng episode 'to, 'no? Sasalita lang ako. Pero kunyari ang expenses mo 50, shock na yung iba parang, "Ha, 50 laki naman." Ta's yung iba 50? What are you, a pauper? Fucking hoi polloi? Fucking proletariat? What are you, communist? Depende, 'di ba? So kunyari, sabihin natin ang expenses mo 50 times 10, 500,000. Kung expenses mo, 'di ko alam, ikaw ang 'pag head ka ng family, ano ba 'yun, 200,000. 'Di ko alam, 200,000 times 10, 2,000,000. Imagine mo paano may emergency funds ka na gano'n, 'no? Saya siguro ng buhay. Alam mo yung komportable ka tapos wala, mahirap na. 'Yun, 'yun lang. 2 star objectives ko. Una, i-sold out ang Comedy Husband. Sige, bigyan ko kayo ng, idea kung saan namin plano. And dapat mag-guest na rin ako kay Red Oliero sa podcast niya 'no, para ma-promote at mag-guest siya dito. Pero mga Green Hills area, Makati area, QC area, para may mga students din siguro kasi QC ano 'yan, UP Ateneo crowd. Hindi lang 'yun, marami ding ano diyan, PSBA, KOSCA, Miriam, dami, 'di ba? Sa Manila hindi naman kami do'n, marami talagang school din, Manila, UBELT, pero may Manila rin kami, pero hindi do'n sa UBELT area, more of sa Yapi area, 'yan Manila, Green Hills, BGC meron din, so 'yan excited kami diyan. If you don't want to go for the material, go for the crowd work. But I know you wanna go for the material. Come on, come on. Ang dami pa rin naming silent listeners sa podcast, feeling ko na hindi pa nanonood live. This is the year 2026 Comedy Husbands Tour. At, inisip namin yung mas organized na, kasi parang may binasa nga akong libro na naman, dun na-inspire yung Money in Judaism. Grabe sila magplano, So parang iniisip ko, sige, planuhin na natin yung buong next year. Naka-plot na 'yan. Ire-reserve na lang yung venue tapos, alam niyo na kung saan kayo pupunta, 'di ba? Saan malapit or gusto niyo umulit.
So siguro first 6 months, first 3 months, nakalabas na yung schedule. Hindi ko alam eh. Hindi pa namin alam. Pag may meetingan pa namin. Pero, paano kung, and again, part pa to ng una kong star object. Yun yung maganda, di ba? Pag dalawa lang yung gusto mong plano, nanganganak yung isa eh. Kasi, okay, gusto kong mag-lose weight, gusto kong ganyan, 5, eh di, sabog yung utak. Pero pag dalawa lang, kunyari, yung comedy husbands, pwede pa manganak yun. Kasi yung Cool Pals nag-Japan, why not comedy husbands Japan? Pare. May mga tao dyan sa Japan na nakikinig ng podcast na to or bago matulog or na nanonood dati ng ewan ko, shopping or something. Or Cool Pals na gusto rin kami mapanood ni Red sa Japan. Pwede eh, no? Diba? May Canada visa na si Red. Diba? US, ikukulong tayo dun. So wag muna. I mean, medyo delix ngayon sa US eh. No? Narinig niyo ba yun? Yung ICE? Yung parang bigla lang kinukuha yung mga Latino doon. Na, por favor! Kawawa naman. Hindi ko sila minamak. Pero grabe. Grabe yung ginagawa eh. No? So hindi mo na US siguro, no? Siguro pag nanalo na sino ba next president ng US? Hindi kasi ako maalam sa kanila eh. Ewan ko, basta. So Canada, pwede. Or comedy husbands, Middle East, absolute mega best comment. 'Di ba? Pag isa lang yung goal mo, nanganganak siya eh. And again, open pa rin kami as absolute mega best of Comedy Manila. Naghahanap lang kami ng producer talaga sa mga countries na to eh. Japan, Middle East, Dubai, UAE, Qatar, 'di ba? Kung merong mga nakikinig diyan, putting it out there in the comedy universe. Game kami mag-absolute mega best dyan or even comedy husbands. And, syempre, ang turo ni Red sa akin bilang advertising guy siya, ang maganda raw na mag-sponsor. Ang hirap kasing makahanap ng sponsor as comedian. Hindi katulad ng mga banda na pinag-uusapan nyo lang, umuulan sa Manila, may miss mo yung mahal mo. Diba? Isa-sponsor ka. Pero pag kami pinag-uusapan mo, abortion, vasectomy, ano ba yung mga pagkukulang ng Catholic Church, gets namin eh kung ba't di kami isi-sponsor ng mga. Pero kung challenger brand ka, diba? Yung mga sumusponsor sa Cool Pals, yung mga sumusponsor, diba? Kung ikaw yung brand na may bayag, may balls, baka pwede kang mag-sponsor ng isang ano dyan, comedy husbands event dyan. Kasi sure na yung tao eh, alam mo yun? Tapos syempre, comedy husbands yan. May buying power yan. Alam mo naman yung mga nakikinig ng podcast na to, katulad mo, kung boss ka, di ba? Pare, may buying power yan. Hindi ka isang buong ano to. Itong episode na to, parang isang buong page dun sa yearbook nyo eh. Na this page is brought to you by Mr. Victor Anastasio. Di ba ganun yun? May sila sponsor. Tapos minsan pangalan lang yun nandun. Wala namang pinopromote. Di ba? So, gusto ko lang yung mga gantong time kasi dati, hindi ko alam kung nakwento ko na sa podcast. Pag mga Burmans na, para na akong tumitingin sa abyss. Kasi hindi ko na, wala komedyante kaya. Anong kikitain mo? Hindi mo alam. Pero ngayong nag-usap kami ni Red, na parang, ito, latag na natin yung next year. Kasi kasado na yung Grand Year Ender, Absolute Mega Best. Maghanap tayo for the rest of the year. Tapos magsanib tayo because 2 Pinay is better than 1. Pare. So, ngayon, imbis na nade-depress ako, nalulungkot, na-anxious, nasi-stress for sa next year, na-excite na ako ngayon kasi meron na akong objetivo estrella. 1 star objective. And syempre, yung kikitain dun sa tour na yun, syempre, babayad mo sa tax yung malaking, ang sakit talaga ng tax eh. Kasi makikita mo yung kinita mo, tapos syempre, gusto naman namin maging legal, babayad mo sa tax. Sayang din yung tax mo. Parang isang malaking vintage guitar na yung binabayad ko sa tax. Pero wala, kailangan talaga para, alam mo yung legit ka. Then part pa nun, yung kukunin mong emergency funds. Sarap talaga feeling ko pagka meron kang, ewan ko, kung may mapulot kayo, yun talaga eh, na napulot ko rin. Nakalimutan ko na sino nagbasa ng librong yun, nagsulat ng librong yun eh. Pinoy siya eh. Tsaka ka lang tumulong sa kapwa mo, sa pamilya mo. Kung meron ka ng 3 to 6 months reserved funds, tsaka health insurance.
Kasi kung tumulong ka tapos wala ka reserve funds, wala ka insurance, pag may nangyari sa'yo, hihingi ka rin ng tulong. Doon na nabubuo yung toxic cycle of Filipino utang na loob. Alam kong wala akong retirement money pare ganun ako kalayo mag-isip. Isipin mo 60 years old ka na, 50 years old ka na comedian, 'di ba? Wala kang reserve funds. Paano na lang kung actually 60 pag-i-split pa rin ako pare, hindi ako titigil mag-split pare, hindi ako titigil mag-split. So pagka na-injure ako, at least meron ako health insurance, 'di ba? Pero kung wala, di aasa ako sa mga kaibigan, kapatid, alam mo 'yun, magulang, tito, tita, di paano tumulong ka, 'di ba? May napakinggan ako, pumupunta ako dito, nakasakay ako sa Grab. May teleserye yung nasa, alam mo yung mga afternoon teleserye, tapos yun yung topic dun sa Grab, nanonood siyang TV habang nagda-drive tapos ako naman parang ayos lang yan, bira lang ng bira. So sabay kami nanonood ng TV habang nagda-drive siya. Tapos yun yung topic na parang, kasi kapatid mo ako, hindi mo ako tinutulungan nung ako'y walang-wala. Ako po, mabait naman po kayong tao kasi meron kaming utang na loob. Nung wala kami, ay nandiyan. Toxic Filipino, pare. Kailangan mo ng emergency funds. Lalo na naramdaman ko talaga yun ng pandemic, pare. Tinitingnan ko yung pera ko 60, 50, 40, mamaya 20 mil na lang. Alam mo yun? So, never again Yun lang. Ang plano ko for next year, excited na ako. More episodes to come nitong Intellectual Wal. Siguro more interesting guests. Madali rin kasi mag-solo, alam mo yun. Dami ko naiipon na iniisip So dito ko lang nilalabas lahat. So marami pa rin solo episodes pero siguro more. Let me know in the yan, yun daw ang engagement Let me know in the comments. Sinong gusto nyo mag-guest next year 2026 sa Intellectual Wal? Let me know in the comments sa Spotify and join the Intellectual Wal Telegram and Intellectual Wal Facebook group. Search nyo lang Intellectual Wal. Rate this podcast 5 stars because, 2-star objectives, 5-star rating. It's all about the stars, guys. Tapos click nyo yung follow para hindi nyo ma-miss kung meron akong nirelease na episode. Makakatulong sa akin yan. Every time kiniklik nyo yung follow, may isang pamilya sa Africa na nakakakain. Totoo yan. Maraming salamat. Advance Happy New Year sa inyo. Sana, itong taon na to sa akin, challenging talaga di ba? First 5 months nasa bahay ako, nagre-rehab, hindi ko magalaw yung left. Hindi ko magalaw yung left leg ko Tapos paglabas ko, nalugi yung theater show. Alam mo yun? Hindi naman to pa lupitan ng, mas mahirap buhay ko. Pero medyo challenging talaga itong 2025. So looking forward to 2026. Hindi ko naman itinatakwil itong 2025, no? Pero gaya na sinabi ko, sobrang lupit kasi ng 2024 Na-sold out yung Music Museum, na-sold out yung Arete, nag-Australia, nag-Singapore yung Absolute Mega Best. Kasama namin yung mga partner namin para kaming nag-group date, barkada trip, gig, all-in-one. Alam mo yun, paano masusustain yung ganung happiness Sabi ng comedy gods, eto, pilayin muna kita. Para naman equal. So, baka 2026, sobrang saya uli, sobrang ganda uli. Alam mo yun, pendulum lang ng malas at swerte. Di ba? First 4 months, first 5 months, nagre-rehab lang ako ng paa ko hanggang ngayon, pag umupo ko sa kubeta, masakit pa rin dahil sa split. Pero hindi ako titigil, pare. Bira lang ng bira. Available at linyalinya.ph. Disclaimer lang, kapag kayo ay na-injure at suot nyo to, at ba't ka na-injure? Kasi bira lang ng bira. Hindi na ako yun. Responsibility mo na yun, okay? Tandaan na tayo. Maraming salamat sa pakikinig ng Intellectual Wal with Victor Anastasio. Yan ang recap ng aking taon. Marami pa ng solo episodes at pumapantay naman dun sa mga may guest. So, luckily, gusto nyo ng taong madaldal lang at alam mo yun. Yun. So, more episodes. Maraming salamat sa The Pod Network. Ang ganda ng taon. Pod Network speaking. Di ba? Pare, nakuha natin yung clear episode. Pare, di ba? Galing. Good job, TPN. Good job, Clear. Naniniwala sila sa podcasting.
Pare, tuloy-tuloy na yan. Again, kung ikaw ay manager, middle management, pare, podcasting is the future. Mag-sponsor ka dito. Isipin mo, maglagay ka lang ng ano dito, alam mo yun, kahit fire extinguisher, ABC, fire extinguisher. It extinguishes A, chemical fire, B, house fire, C, fire. Di ba? Intellectual wow supports ABC, fire extinguisher. Ayos ba yun? Gagano mo kayo. Pare, exciting ang taon. Sana magkita-kita tayo live sa Comedy Husbands Tour of the entire Metro Manila middle class areas. Peace out. Hanggang sa next episode. Ingat kayo. Happy New Year advanced! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.